Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, meron kasi dito na naungkat ni Finest China na tungkol ito sa Huawei issue. Ah, so, ito sabi niya kasi dito sa Reddit nito, ito yung sa Pinoy Vloggers. No? Sabi niya, na-bring up ng issue noon ni Mika Salamanca about sa violation sa quarantine sa Hawaii. I don't know the full context kasi bigla ng pag-live ni Finest China sa TikTok. Until now, pwede nyo siya panoorin. It somehow, maintindihan ko siya but both may mistake. So, ito, panoorin natin to. At saka medyo yung speed niya is medyo mabilis. So, ni-reduce ko na ito ng 50% ng speed. So, panoorin natin to saglit. Siyempre, sabihin mo na sa TV ha, fucking PBB. Fucking PBB. You tell na may pinagkatiwalaan ako. You fucking fuel the fire. Pinapalaki mo eh. Diba? Sana hindi mo na bringing up yun eh. Ngayon, magsasalita ako ngayon. Pero hindi ko kinakalaban si Mika dahil hindi ko siya kinakalaban. I'm just saying my part. Na kahit ano yung kwepong, kahit sabihin mo, sabihin kita, sige, sabihin ko kayo, kinakausap kita ngayon. Sabihin ko na, Mika, please break the quarantine. Sabi mo sa akin, Finance, break the quarantine, please, para makapag-hangout tayo. You won't break the fucking quarantine just because I said it. May sarili kang isip. Okay? So don't put the blame on me. Dahil lang doon. No, seriously, don't put the fucking blame on me. 100% don't put the blame on me. Kasi may kasalanan din si Mika sa part na yon. Okay? Pero I will clarify na hindi siya nakulong. Yung mga chismis na yon, actually never, ever nakulong si Mika. No, that's the wrong rumor. Hindi totoo yun. Hindi siya nakulong. Hindi nakulong si Mika. Okay, so, ito yung sinasabi niya tungkol ito, sa Hawaii, kung sa quarantine. So, ito, di ko alam kung bakit siya nag-live. Parang, ito magiging conspiracy theory tayo dito sa yung ngayon lang siya nag-live noon pa lang. So parang tinimingan niya na ito panahon na kasi ito na yung magiging final duo kasi matatapos na ito na ata yung parang redemption arc niya ni Finest China para kay Mika. So parang okay, parang ito na parang ilalabas ko na yung aking side ganito. Diba dapat noon pa lang yung pagiging alam mo yung may ako to be honest sumusubaybay ako sa PBB pero on silent lang. So kasi ang daming issue kasi sa PBB sa mga housemates lalo na si Miss Mika, diba, na from yung pagkatao niya, yung biggest hate niya yung sa kanya na may threaten yung sinabi niya dun, diba? Hindi ko alam. Ngayon, parang ito na yung parang redemption arc nito ni Finest China. Tungkol ito kay Mika Salamanca dahil niya sa issue ng Hawaii issue, diba, na makukulong ka, ganito, ganyan. Sige, panoorin natin ituloy natin to. Sige, ito. Kasi maraming mga OA na mga nagsasabi dito na nakulong siya. Hindi po siya nakulong. Pero as a bad friend, masama ako and I will take that responsibility na ako ang nag-bad influence kay Mika at dahil trusted ako ni Mika, sinundan niya yung sinabi ko. Okay? And I take 100,000 full responsibility on that. Ako ang may kasalanan doon as a bad friend. Okay, so parang inamin niya na parang na bad influence. Ito naman talaga.
Kahit naman pag na lumagay ka sa alanganin, no? Kahit sabihin natin best friend na mag-best friend kayo, tapos ang ending ganito mangyayari, tapos tatalikuran. Meron kasing ganun mo. Unless kung may best friend na sa hirap na ginhawa, sasabay kayo. Pero hindi parang in-influence siya ni Miss Mika. Ayun, alam ko na kung ibig sabihin yun. Okay, gagamitin to for the clout ni ito gagamitin for the clout. So parang di ko alam kung ito gagamitin ko naman to sa mga kanya na, oy, teka lang, parang either sa, oy, so parang biktima siya, so saan boto natin yun parang gawin, parang iyan natin as a big four, parang isama natin siya ganun. Or pwedeng nating sa susunod to, pag ito na nominate, ibig natin to, hindi natin isusuportahan. Meron kasing ganun eh. Yan, gagamitin na naman to si Finest China, gagamitin na naman to for for the influence of the people, di ba? Ayan naman tayo, gagamitin na naman to. Hindi ko alam, di ba? Panoorin natin, sige. Okay, tapos. Pero, as a person, considering what's happening in the world, there's COVID and may 14-day quarantine. Kahit president or kung sino pa yan ang magsasabi sa'yo na break the quarantine, you have your own mind to say, I'm sorry, I cannot break the quarantine. I have to follow the quarantine, and I'm so sorry. Okay, so dapat kung tutuusin, dalawa dapat kayong mali dito eh. Una pa lang naging mali. Lalo ka na okay na yung mali ni si Miss Mika doon yung time. Pero ikaw ang medyo mas angat kasi ito yung talagang in-influence ka na nga, tapos in-influence ka nga, tapos hindi mo pinagtanggol nito si Mika. Tapos ang ending parang, yung ka lang nagsasorry. Paano yan? Diba? Yung issue kasi dito tagal na to, pero anong gagawin mo dito? Di ba? Ano ba ito? Magiging asunto ba sa'yo o what? Hindi ko alam kasi tututusin hindi ko nabibring up tong issue na to kasi hindi ko alam kung ano ba yung totoo, ano ba yung sa totoo. Ang alam ko kasi yung pag na-break the rules mo sa quarantine, di ba? Alam ko may habol din to hanggang ngayon. Kaya sabihin mo wala na pang COVID, may habol pa rin to eh. Wala Kung wala habol, siguro mapapawala visa kasi ngayon wala na. Pero sige, tuloy natin. You have to wait for another 14 days for quarantine until I get to hang out with everyone. Siyempre sabi Maoy gago lasing lang ako, tangina mo. Maoy Gaslighter ka daw. Gaslighter and mayaman ako, di ko kailangan yan. Diyos ko. Maoy na. Ang ina nyo. Okay, so sa context nito, hindi pa ako dito kasi sa issue na to. Kasi 2020 pa lang to o 2021, hindi ko alam. At saka hindi ko pa nakikilala lubusan to si Miss Mika. Kasi ngayon lang siya sumikat itong era na to ng PBB. So, yun, sumikat na siya dahil din. So, yun.
At yung impulse yun, ang pagkakaalam ko, si Miss Mika ay siyang gamer. Hindi ko lang. Yun na alaman ko. So, basahin na lang natin itong mga to. Ayan na nga. Okay, sabi ni Mysterious Area, sabi niya dito is she needs clout. Ayan niya, gagamitin ito for clout para may isama siya sa Big Four. Hindi ako dito kasi hindi ako fan ng mga Big Four nito, pero sa lang ako as a viewer lang ako, pero hindi ako magpapanaay dito sa mga nun kasi wala lang. Gusto ko kasi maging parang update, pero I'm not fan of it. So gusto ko lang kasi ng may mga ganyang adrenaline. Parang nanonood na ng teleserye tapos ganun. Okay, so ito sabi niyan, si Nix Cloud, kaya yan sumasayaw, dapat matagal na siyang nagsalita to clear that up. Yung dapat nagsalita na siya ng that time yung sa yun ba yung pag iniisa-isahin ka kung ano ka, di ba? Ang ayoko lang parang sinisisi niya rin si Mika Kershaw, nakirig daw sa kanya, ganyan most probably local siya from Hawaii, malaki yung tiwala ni Mika na lumabag ng quarantine rules kaysa siya nag-act, diba? Ayan mga tropa talaga ipapamahamak yung mga ganyan tropa, na sisihin if sumama ka sa kanya, tapos shame on him, feeling babae hindi naman. Ito sabi niya rin yan isa rin yan, may factor kasi nasa Hawaii siya nakatira, kaya pagtitiwalaan talaga siya ni Mika. Yun nga yung parang point, diba, na nadali siya sa sa mga kaibigan niya na di lahat ng kaibigan with genuine kaya nga walang sense pinagsasabi niya kasi para siyang kaibigan na biglang iniwan ka sa more like hugas kamay, although inamin niya naman na she was a bad friend and all. Despite that, di naman ni-name drop ni Mika pangalan niya, sana hindi na lang siya nag-speak up, to be honest, kasi puro hearsay lang naman ng mga tao doon sa issue before na tungkol sa kanya. Hindi kasi parang ayan kasi point out kasi wala kasi dapat kung ganyan sa korte nila yun. So I don't know din yung simula yung live niya, but she clarified hindi sila makulong. Warning lang kasi kakasimula yung COVID that time. Si Bakla may speak sapak din at sabihin pa naman na may mali din si Mika kasi nakinig sa kanya. And surprisingly, inamin niya na siya yung boyfriend. Kasi I don't have even the slightest idea yung influence din pala yung friend. Akala ko local dun. Oh my God na. Ayan Kasi ito yung nagiging sakit na naman kayo sa PBB regarding to sa sa mga quarantine yun. And okay, so ayun last na. Okay, so yun lang naman ang masasabi ko. Kaya ano bang reaction nyo dito? Comment nyo na lang sa baba. At yun, makikita naman sa Reddit sa yung sa Pinoy vloggers dyan, may panis dyan doon. At yun, at makikita ng mga reactions doon, ang daming kasama sa akin doon. Yun lang masasabi ko. Thank you and see you next video. Bye!